Lumabas ng isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa puwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa puwesto ang anak niyang bise. At kung hindi umano ito magtatagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang ilan pang mga matitinding revelasyon na tiyak magbibigay rin sa inyo ng kilabot. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nakuha ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, permado, at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si PRRD, ang initial ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 20, 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte, pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tour. Pagkatapos daw manumpas sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at isang retiradong general ang plano niyang alisin sa puwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan at uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte, alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Pangulong Marcos, magkakaroon umano ng mass resignation ng government officials, mga rally, pagpasok ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kodita kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Pangulong Marcos o mag-exil sa Amerika. Papain daw ito. Hininga na rin ng reaksyon dito si Vice President Sara Duterte, pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya o kilala niya si Madriaga. Araw po, binubukas na po natin ang hapag para sa mga tanong. Magandang hapon po, Kong Terry Don. Tungkol lang po doon sa sinabi ni Attorney Paulo Panelo, yung abogado ni VP Sara regarding sa perjury case against Ramil Madriaga. Ang sinasabi po nila is weakest link si Mr. Madriaga and gustong-gusto nila na mag-witness ito dahil parang witness sa side nila si Mr. Madriaga. Gusto nilang sa pagsasalita ni Mr. Madriaga sa Justice Committee ay lalong lalabas yung mga kasinungalingan at mapapatig siya sa sarili niyang mga salita. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, una po sa lahat, sino po si Paulo Panelo dito po sa impeachment proceedings? Si Attorney Panelo po ay abogado lang po ng Vice President sa kanya pong perjury case. No? So, I don't think meron po siyang poder para magbigay po ng komentaryo doon po sa pagtakbo po ng defense panel strategy, no? Dito po sa usapin po na ito, no? So, ang dapat po nagsasalita diyan ay miyembro po ng Duterte Defense Panel sa impeachment proceedings. Hindi po yung abogado, dito lang po sa perjury case, no? Para sabihin niya po na weakest link si Mr. Madriaga. Ayun po yung una. Pero pangalawa at mas mahalaga, kung sinasabi ho nila na weakest link po si Mr. Madriaga, ang remedyo po rito, hindi po yung press con. 2 araw po yung April 14 hearings. No? Sabi nga ho ni Attorney Panelo, nagpapatawag ho sila ng press con ngayong araw po na ito para unahan na lang. Ito po magaganap po na April 14 proceedings, baka daw po may maniwala. Pero alam po ninyo, ang
pinakamahalaga at pinakamabigat po sa totoo lang, no? Para ho pasinungalingan itong sinasabi po ni Mr. Madiaga, ay dapat po humarap ang pangalawang pangulo sa April 14 House impeachment hearings po ng impeachment, no? Hindi po sa pamamagitan ng isang press conference ng kanyang abogado, hindi ho para sa impeachment kundi para ho sa perjury case, no? Kasi nga ho, yun po talaga yung plataforma para mabigyan ng pagkakataon ang atin pong pangalawang pangulo na ilahad ang kanya pong depensa laban sa mga paratang sa kanya. At bahagi po rito yung pong paglalatag ng kanyang depensa laban kay Mr. Ramil Madriaga. Ibig sabihin ho, kung totoo ba o hindi po ito, pwede ho niyang gawin ito sa April 14 para wasakin po yung kredibilidad ni Ginoong Madriaga. Kaya nga, yun po yung panawagan ho natin. Sa atin pong pangalawang pangulo, bukas po ang House impeachment hearing sa atin pong Vice President. Meron po siyang karapatan na maglahad po ng kanya pong ebidensya sa araw po na yon at sa mga susunod pong mga pagdinig. At kasama din po doon sa kanya pong karapatan ay yung pong karapatan po na maglahad ng mga depensa para ho questionin ang kredibilidad po ni Ginoong Madriaga. Salamat po. Yung sinasabi niyo po doon sa para maunahan and baka may maniwala. Ang sinabi din po kasi ni Attorney Paulo Panelo doon is puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. Ano po masasabi niyo dito? Well, alam po ninyo, yung pong House Justice Committee ay magpapatupad po ng kanya pong mandato, no? Dito po sa impeachment. So, ibig sabihin, kung very confident po ang pangalawang pangulo at ang kanya pong abogado na weakest link po si Mr. Madriaga, di ko wala hong dahilan para matakot, wala pong dahilan para hindi po maglatag ng ebidensya laban kay Ginoong Madriaga sa araw po na yun. No, kasi yan naman po yung itinatadhana ng ating konstitusyon, ng ating pong rules, at nung lahat po ng mga umiiral po na jurisprudence, no, sa paglalatag po ng isang impeachment proceeding. Kaya nga, ang panawagan ho talaga natin doon, magpakita na lang po ang ating pong pangalawang pangulo, doon po niya ilatag ang kanyang depensa laban kay Mr. Madriaga at hindi po sa isang press conference ng kanya pong abogado 2 araw bago po ang April 14 na pagdinig. Huling tanong na lang po kung ano. Yung sinasabing weakness ng testimonya ni Madriaga na sinasabi nitong si Attorney Paulo Panelo ay wala daw pong mga detalye yung affidavit ni Mr. Madriaga na walang mga petsa, walang mas mahalagang mga detalye kaya mahirap daw po itong i-verify and ko-questionin talaga nila kung magdadagdag ng detalye doon sa Justice Committee. Well, Ano pong reaction? Well, una ho sa lahat, wala akong pumipigil, no? Sa kahit sino, whether si Mr. Madriaga yan o kung sino man hong tao, na magbigay po ng dagdag pong mga detalye, no? Para magbigay ho ng aktual na katotohanan sa mga paratang. Wala akong pumipigil doon. At yun po yung unang kailangan punto na kailangan linawin, no? Pero pangalawa, at ito ho yung mahalaga rin po para sa atin pong pangalang Pangulo at sa kanya pong mga abogado. Siyempre, while malaya po ang ating pangalang Pangulo na humarap, no, sa atin pong mga pagdinig, siyempre pagka humarap po si Vice President Sara Duterte doon, she will be afforded all her rights. But again, in terms of their legal strategy po, she will have acknowledged therefore the jurisdiction of the House Committee on Justice in the impeachment proceedings and on her. No? So, ibig sabihin, yung kanya pong Supreme Court petition seeking to stop the House Committee on Justice from proceeding will be immediately dismantled, no? Kasi jurisdictional po yung question. So, in the moment na magpakita po ang pangalawang Pangulo doon, yung pong kanyang kaso sa Korte Suprema, I think, will be mooted entirely. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay
Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O mga kabunyog, ano ito? Itong topic natin ngayon, grabe. Ha? Grabe itong ibininyag ni Madriaga. May masama palang plano. Ano? Ah, grabe pala ang masamang plano kay PBBM ng mga Duterte. Ha? Hanggang asasinasyon pala. Ito yung pagbubunyag ni Madriaga. Ano to Sulat kamay niya, sinulat niya. Kwininto niya yung kanyang mga nalalaman ni Madriaga sa kanyang sulat kamay. Ano yan? Actually, pag mga sinulat kamay, mas may puwersa yan. Mas matibay yan kaysa sa mga typewritten or computerized na ano. Kasi ibig sabihin, kung sinulat mo lang yan, kung sinulat mo yan, ibig sabihin talagang pinag-isipan mo yan at ikaw talaga ang gumawa niya kaysa sa yung tinype. Ayan mamaya i-detalye natin ang ano ba yung laman ng sulat na yan ni Madriaga. Kay John Paul, kay Jay Angeles, kay Sofia Gonzales, Joel Serinas, hello po sa inyo. Kay Maria Jasmine San Juan, magandang araw din sa inyo. Sa mga viewers din natin, sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, kay Chudora Timaho, kay Raul Mariano, shout out sa inyo mga kabunyog. Sa atin ding mga viewers sa Attorney Ricky Tumutorgo, sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Ito mga kabunyog, sa ano natin, sa ating Facebook page. Okay, sa Attorney Enzo na muna tayo. Attorney Enzo Recto Facebook page natin. Sino bang nanditong, ayan, nandito na. Si Kabunyog Edmond Sumalde, kay Ling Vida Ruzaga, kay Boss LM, no? Shout out sa inyo mga Kabunyog. Mga viewers natin yan sa Attorney Enzo Recto Facebook page. Si Ernesto Pujas, kay Kabunyog Ernesto Pujas, shout out sa inyo. O yan, pag-usapan na natin tong topic natin. Katulad ng nasabi ko kanina, mga kabunyog, itong anong ito, ay itong sinulat ni handwritten, kwininto ni Madriaga, nakasulat itong kwento niyang ito. Itong kwento niya ay kinikwento niya yung nalalaman niya tungkol sa plano ng mga Duterte na ang plano pala ng mga Duterte, pagtakbo ni Sara na Vice Presidente ni PBBM, ang plano, kalagitnaan, mga taong 2025, papalitan na ni Sara si Duterte. Yan yung kanilang plano. Masamang plano. Hindi papatapusin si Duterte. Kumbaga, hindi papatapusin si PBBM. 2025 pa lang, tatanggalin na, papalitan na ni Sara. At ang gagawin nila na paraan para mapalitan itong yan yung nakikita nyo sa background. Yung nakikita nyo sa background, yan yung sinulat ni Madriaga. Ang date ng na yan, sinulat niya yan April 11, 2026. So sinulat niya, kwininto niya yung kanyang nalalaman, yung mga nalalaman niya sa plano ng Duterte tungkol kay Marcos, na tatraidorin pala ang Marcos, hindi papatapusin si PBBM, pagkatapos ay papalitan ni Sara. Ito yung may nalaman. May pitsang April 2026 ang naturang sulat. Ito yung bahagi, open quote. FPRRD mentioned to me about letting Marcos run along with Sara as presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from BBM by year 2025. Bahagi ng pahayag ni Madriaga. In the event that BBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered, like impeachment, assassination by
by poisoning, or any other means, and by the use of people power. So yan. Yan yung laman sa sinulat na kwento ni Madriaga. So ang nagkikwento ay si Madriaga. Sinulat niya yung kwento niya. Diyan pa natin makikita. Actually, mga kabunyog, binasa ko yung buong text. Binasa ko, English. Kaya talagang yung sinasabi na si Madriaga ay parang hindi hindi magaling, hindi marunong. Ano ito mga kabunyog? Magaling yung English niya. Actually, yung grammar niya, yung construction niya, ng pagkakakwento niya, magaling. Anyway, ano naman talaga si Madriaga eh? Law graduate. Actually, si Madriaga ay graduate ng law sa San Sebastian. Mga kabunyog, graduate si Madriaga ng law sa San Sebastian. Hindi lang siya nakapasa sa bar. Pero makikita niyo, nung binabasa ko yung kanyang binasa ko yung kanyang pagkakasulat, magaling. Yung grammar niya, tama. At saka hindi typewritten yung niya, yung handwritten niya talaga. Pag handwritten, ibig sabihin siya talaga ang sumulat nun. At saka may mga corrections, may mga tuloy-tuloy yata yung flow ng thought niya habang sinusulat niya yun. Tuloy sa aming mga abogado, kapag sinulat lang yung salaysay, mas magaling yun. Mas kapanipaniwala yung sinulat lang na salaysay. Bakit? Ibig sabihin nun, ikaw talagang sumulat. Kapag kasi naka-computerized na, tinype na, na yun? Baka ginawa na lang yun ng abogado, pinapirma na lang sa'yo. Pero ito, siya mismo ang gumawa. At ang sinasabi ni Madriaga, talagang ang plano ng Duterte ay hindi papatapusin si PBBM. So, ang plano talaga nila dito, pipirsahin si PBBM na mag-resign. Kalagitnaan ng term. Tapos, pag hindi talaga siya bumigay, pag hindi siya pumayag, gagawa ng mga extraordinary measures. Pag sinabing extraordinary measures, pipirsahan siya, i-impeach siya, o kung hindi man i-impeach, hanggang assassination sa pamamagitan ng lalasunin. Ayon sa kwento ni Madriaga, yun ang alam niyang usapan. Kasi nandun siya nung nag-uusap, narinig niya yung usapan. Kumbaga, personal yung knowledge niya doon. Nag-uusap-usap sila. Naririnig niya yung pinag-uusapan. Kaya alam niya yung plano, sabi ni Madriaga. So medyo mabigat ito, mga kabunyog. Bakit? Kasi, ibig sabihin, ito ay dagdag pang ebidensya doon sa pagtatangka ni Sara. Tapos di ba sabi niya, mayroon na siyang hinire na assassin na papatay kay PBBM, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez. So parang dito, sa kwentong ito ni Madriaga, ito? Pag kinunik mo yan, malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan. At saka, ito kung titingnan natin, itong mga sinabing ito ni Madriaga, separate pa ito doon sa sinabi niya tungkol sa confidential funds. Bukas kasi mag-a-appear si Madriaga, ang issue doon na isasalaysay niya yung tungkol sa confidential funds. Pero kung gagawan niya ito ng panibagong affidavit, itong kanyang sinalaysay na ito, wala kasi ito doon sa nauna niyang affidavit. Yung kasing affidavit niyang nauna, yung sinumpa ang salaysay niya, ang gagamitin lang doon ng Justice Committee, yung tungkol sa kanyang salaysay sa confidential funds. Hindi ito tungkol sa confidential funds. Tungkol ito sa masamang balak ng Duterte kay PBBM. Ngayon, kumbaga lumalabas dito, may masama pala talagang plano ang Duterte kay PBBM. Kaya lang, ang sabi naman dito, kaya hindi nagmaterialize kasi unang-una, hindi nila makuha ang suporta ng mga kongresista, kaya hindi ma-impeach si PBBM.
hindi rin sila makakuha ng suporta ng tao kaya hindi magawa ang people power. Kaya ito yung mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung bagong pagbubunyag ngayon ni Madriaga. Kaya itong pagbubunyag niyang ito, dagdag na naman ito. Dagdag. Ha? Kaya medyo na ito, grabe na ang magiging galit ng mga Duterte dito kay Madriaga. Kasi binubunyag niya na halos lahat ng nalalaman niya eh. Binubunyag niya na, yung kasing kanyang naunang sinumpaang salaysay, November 2025 yun. Itong ginawa niyang ito na handwritten niyang salaysay, pero hindi pa kasi ito notarized. Handwritten pa lang ito, hindi niya pa to sinumpaan eh. Pero pwede ito na na dagdag niya na naman na sinumpaang salaysay laban sa mga Duterte. Ayan mga kabunyog. Malamang papagawan siya niya ng sinumpaang salaysay at madadagdag ito sa kanyang ah, mga mga salaysay na ginawa. Ngayon, ito kasing pagkakagawa niya, handwritten yan. Itatype na yan, pagka-type niyan, inonotaryo. Inonotaryo yan. Susumpaan niya yan nito ni Madriaga. Itong kaya pala ang kampo ng mga Duterte, makikita natin mga kabunyog, talagang ang sinasabi nila Panelo, hindi si Sal Panelo, yung anak ni Sal Panelo, si Paulo Panelo. Sabi ni Paulo Panelo, yan daw si Madriaga, wala daw yan, hindi daw yan daw yan, weakest link. Yan yung term na ginamit ni Paulo Panelo. Weakest link daw yan. Hindi daw maaasahan yung niyan. Mapapasubo lang daw ang complainants at ang Kamara, yung Justice Committee, kapag naniwala kay Madriaga. Kasi hindi daw credible yan na testigo. Nagsisinungaling daw yan. Ngayon natin makikita, kaya pala sinisiraan ng todo ni Panelo, yung si Paulo Panelo, yung anak ni Kaya pala sinisiraan kasi marami talaga pala itong nalalaman. O ngayon, isa-isa nang nilalabas ni Madriaga. Isa-isa nang nilalabas ang nalalaman. Kaya kabaliktar ng sinasabi ng kampo ni Sara na mahinang testigo ito, yung pala matibay, marami pala talaga itong nalalaman. Mga kabunyog. At ayon kay Attorney Palad, ayon kay Attorney Palad, ready na si Madriaga. Ready na si Madriaga sa pag-testify bukas. Sa katunayan, halos nasa una si Madriaga. Tiningnan ko yung yung sequence o pagkakasunod-sunod ng magti-testify bukas. Ito, Ramil Madriaga's testimony nangunguna. Bakit nauuna? Kasi ang binigay kay Madriaga na oras para makalabas ng kanyang kulungan, ang grinant lang ng korte ay 8 a.m. to 5 p.m. Mga kabunyog. Kaya papaunahin si Madriaga na papaunahin siyang mag-testify itong si Madriaga bukas. Papaunahin. Pero sabi ni Attorney Palad, ready na daw. Ito yung sabi ni Attorney Raymond Palad. If Attorney Panelo insists on calling my client the weakest link, then the proper response is not rhetoric, but appearance. We challenge those making these claims, including Vice President Sara Duterte, to face Mr. Madriaga in the April 14 proceedings and answer under oath. We are ready. Yan ang linaw po ng sagot ni Attorney Raymond Palad. Kung ang sinasabihan niya ni Attorney Paulo Panelo ay weakest link itong si Madriaga, harapin daw ni Sara. Harapin ni Sara sa hearing bukas. Mag-appear si Sara under oath. Tapos kumprontahin niya itong si Madriaga. May karapatan naman si Sara na kumprontahin yan si Madriaga Para, kumbaga, doon pa lang, bukas pa lang, masisira na si Madriaga. Kasi kukumprontahin ni Sara sa kasinungalingan nito. Ay bakit daw hindi Bakit daw hindi a-appear si Sara? Kung talagang naniniwala sila, actually talaga tama naman yung punto ni Attorney Raymond Palad
kung si Madriaga talaga ay nagsisinungaling, kayang-kaya yan na durugin ni Sara bukas. Aapir siya. Tapos ipapahiya niya si Madriaga. I-expose niya na hindi yan credible at hindi totoo yan, nagsisinungaling yan. Tapos, makukuha na kaagad ang simpatya ng ano niyan, ng publiko. At pag nakuha ni Sara ang simpatya ng publiko, yung mga members ng Justice Committee, ano na yan, mauobliga na silang wag paniwalaan si Madriaga. Ganun sana kasimple yan eh. Ganun lang yan kadali. Ha? Kung talagang nagsisinungaling si Madriaga at naniniwala si Sara na kaya nila itong durugin. Kumbaga, i-expose, ilantad si Madriaga hanggang sa mapahiya ito, hanggang sa masira ang credibility nito, hanggang sa hindi na paniwalaan. Di ba? Imaginein mo, naka-televised, naka-livestream, tapos ipapahiya ni Sara. Oh, ipapahiya ni Sara. Oh. Kasi ano yan eh, pwede namang isulat ni Sara yung mga questions niya. Tapos babasahin ng presiding na yung nagpe-preside si Congresswoman Beatrix Listro. Babasahin 'yun. Mai-expose si Madriaga doon. Pag na-expose si Madriaga, mapapahiya siya, wala nang kredibilidad 'yun. Ibig sabihin yung mga sinasabi niya kasinungalingan talaga. Yan sana yung tama diyan. Na pag niyan, paano ang pagdurog sa isang witness? Kumprontahin mo. 'Di ba? Kumprontahin mo 'yan. Oh. I-expose mo siya, malantad siya. Oh. Kaya nga actually ang inaakusa ay may right na i-confront ang witness laban sa kanya face to face. Totoo, pwede niya namang gawin yan doon sa Senado sa trial. Pero maganda dito pa lang, sa House pa lang. Hubaran mo na si Madriaga. Yun. 'Di ba? Oh. Kaya tama itong sabi ni Attorney Palad. Kung talagang mahina si Madriaga, mag-appear si Sara. Kung weakest link nga si Madriaga, mag-appear si Sara. Yan yung simpleng banat ni Attorney Raymond Palad. Ba't hindi siya mag-appear sa April 14? Harapin niya, 'di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kapag sana humarap si Sara at mapahiya, malantad, mahubaran si Madriaga, wala na. Pwede nang ideklara ni Sara na, kita nyo? Kasinungalingan yan. Sinasabi niyan. Kaya lang, kung hindi a-attend si Sara bukas, paano mo i-expose si Madriaga niyan? Paano yan? Kaya, pag nagsalita si Madriaga, tapos na sasabihin na naman ng kampo ni Sara, pinabuelo kasi si Madriaga, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon sagutin ito. Sila naman yung hindi sumipot eh. Anyway, abangan natin, baka naman sumipot si Sara bukas. Pero ang layo na ng posibilidad yan. Ang layo na ng posibilidad na sumipot si Sara. Kaya ang sabi ni Attorney Raymond Palad, ang sagot niya kay Attorney Panelo, sabi niya, kung sinasabi niyo na weakest link si Ramil Madriaga, sumipot kayo. Pasiputin niyo si Vice President Sara Duterte. Humarap doon sa hearing. At pagharap, magandang doon magkakumprontahan. Diyan malalaman kung talagang nagsisinungaling si Madriaga. At kung totoo nga, nawala itong kredibilidad. Kasi lalo na ngayon, may linabas na naman na dagdag na pasabog si Madriaga. Matindi yun. Matindi yun. Kinasuhan na si Madriaga ng cyberlife. Kinasuhan na ng perjury. Hindi naman natakot eh. Hindi naman natakot. Lalo pang dinagdagan ang kanyang nalalaman. 'Di ba? Kaya ibig sabihin, yung mga kasong isinampa sa kanya, kinasuhan siya ni Sara, kinasuhan siya ni Manscarpio. Hindi naman natakot si Madriaga, oh. Sinulat kamay niya pa nga ang kanyang salaysay. Kaya ito mga kabunyog? Wala. Talagang yung mga ginagawa ng kampo ni Sara na sirain si Madriaga, hindi uubra eh.
Kasi simple lang naman sana ang pagsira kay Madriaga. Ang makakasira mismo kay Madriaga ay si Sara. At ang paraan ng pagsira kay Madriaga, umattend si Sara sa hearing, kumprontahin si Madriaga. Tapos yan. Ha? Wala na yan. Ha? Mapapahiya yung mga kongresista na yan. Mapapahiya yung sila Jokno, sila Leila de Lima, sila Beatrix Sulistro, sila Ridon. Mapapahiya yan. Yun ang ano sana, yun ang tamang moment o pagkakataon para maklear ni Sara ang sarili niya. Yeah? Kung talagang totoo na nagsisilungaling si Madriaga, ano yan eh, dyan pa lang makukuha na ni Sara ang simpatya ng publiko. Makukuha niya na ang simpatya ng mga tao dyan. Kapag nakuha niya ang simpatya ng mga tao, kahit yung mga members ng Justice Committee, mahihirapan ng ituloy pa rin ang impeachment ni Sara. Kasi parang na-vindicate na si Sara eh. Yan yung ano. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, tinanong si Congressman Terry Ridon, ano daw bang masasabi ni Congressman Terry Ridon doon sa sinabi ni Panelo, si Paulo Panelo. Alam niyo kung anong sagot ni Congressman Terry Ridon? Simple lang ang sagot ni Congressman Terry Ridon. Sabi ni Congressman Terry Ridon, sino ba yan si Panelo? Bakit? Sino ba siya? Anong role niya dito sa impeachment? Yun ang sagot ni Terry Ridon. Ay ang ingay-ingay daw ni Panelo, laging nagpapa-interview kung ano-anong sinasabi. Bakit? Ano daw bang role niya sa impeachment? Bugado ba siya ni Sara sa impeachment? Hindi naman O bakit siya nagko-comment tungkol sa issue sa impeachment? Sabi ni Congressman Terry Ridon, ang alam niya, bugado ni Sara si Panelo doon sa perjury case o sa cyber libel case, pero hindi sa impeachment. So hindi siya dapat nagko-comment sa impeachment, kasi wala naman siyang wala naman siyang alam tungkol diyan sa bagay na yan, kasi saka wala namang weight yung kanyang mga sinasabi kasi hindi naman siya abogado ni Sara sa issue ng impeachment. Mabuti kung ang nagsasalita ay yung mga abogado ni Sara sa impeachment. Ay bakit ang ingay-ingay ni Paulo Panelo? Hindi naman siya ang abogado ni Sara sa impeachment. Walang walang karapatan na mag-comment si Panelo sa issue ng impeachment. Kaya kung sinasabi ni Panelo na weakest link si Madriaga, wala siyang karapatan yan kasi hindi naman siya abogado ni Sara sa impeachment. Ano naman kung ganun ang comment ni Panelo, pakikinggan ba yan ng Justice Committee? Hindi naman yan i-consider ng Justice Committee kasi ang comment niya ay hindi naman bilang lawyer ni Sara sa impeachment. So ano naman ang niyan? Hindi naman bibigyan ng weight yan. Hindi naman yan bibigyan ng importansya ng Justice Committee kasi yung nagsasalitang abogado hindi naman naka-reflect, naka-enter yung kanyang appearance. Kumbaga, hindi naman siya reflected doon as lawyer ni Sara doon sa impeachment. Kaya walang yan. Ang ngayon, ang sinasabi ni Congressman Terry Ridon, ito mga kabunyog, si Madriaga, handang-handa na. Kaya ito, papa-appearin nila doon sa hearing bukas. At ito pa nga ang mauuna. Naka-ready na si Madriaga at mayroon pa ngang mga bagong mga hayag na nilabas o ibinunyag. Pwede pang gawanan niya yan pwede pang gawan ng panibago na namang sinumpa ang salaysay. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, talagang natataranta ang kampo ni Sara tungkol dito kay Madriaga. Lahat ng mga binibiran nila nitong nakaraang mga araw, si Madriaga.
pag walang impact yung testimonya ng isang tao, i-ignore mo na yan. Oh, dito hindi. Hindi naman ini-ignore nila Sara. Pati nga yung asawa niya, nagkaso pa kay Madriaga. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kabayan? Hmm? Ang totoo dito, kahit ano pang sabihin ni Sara, saka ni Atty. Panelo, ang malinaw dito, natataranta sila. Lalo pa ngayon na marami pang mga bagong ibinunyag itong si Madriaga. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Ha? Abangan na po natin bukas na ito. Ha? Unang magti-testify si Madriaga. Ha? Panuorin niyo po sa mga channels ko. Ha? Dito po sa aking mga channel sa Facebook, ay sa YouTube, at sa aking mga pages sa Facebook, mapapanood po ninyo. Papa-livestream ko bukas. Yung buong hearing bukas. Okay? Magandang araw sa inyo. Mabuhay po tayo.